God, for this beautiful day that you have given us to come together to worship and magnify you. Father, we continually offer you our lives, our everything, and it's our prayer to give us your divine understanding and divine wisdom so that we could understand the message that you want us to receive this afternoon. Bless your people, even those who are joining us online. Father, thank you. We just commit everything unto you, Lord. Minister to us, O God, through your word. In Jesus' name. Amen. Okay, pwede tayong umupo. And Merry Christmas. Yeah, Merry Christmas. Parang kailan lang ang December ngayon. December na naman. Hindi lang December. Nahati na ang year 2025 December. Okay, so our topic this morning. Afternoon pala. Our topic this afternoon is about Christmas. Christmas pa rin, kasi December. About Christmas Part 1. Message, Christmas message, Part 1. Ibig sabihin, may Part 2, Part 3, Part 4. Ayan. Praise the Lord. Of course, before we will continue, I would like to personally welcome yung mga baguhan natin na nandito, pumunta dito sa Hong Kong. Of course, our apo dito apo ni Pastora Dominga, isumakas na apo ni Maglain. Jemima po. Jemima. And Gifan ni Lola na nag-graduate. Ni Anos, nag-eskwela, at dati reward. Dati reward, kasama ti pa nagserbigan ni Apo Diyos. Gagatan tayo, nagserbi ti Apo, at andan to mag-reward tayo. No, sagsagutan tayo agad, awan So, we praise God at nandito tayong lahat, at mga baguhan natin. Welcome to the church. Welcome home. Sabi niya kasi na free believers din sa Pilipinas at hindi nakapunta dito kaagad. Ngayon lang na niya. So, welcome home. Ayan. Praise God. So, purihin po natin ang ating Panginoon. At gusto ko pong i-share itong message ni Bishop regarding Christmas. And of course, I will dagdagan ito. At nagyari message ni Bishop regarding Christmas. At sabi niya dito, what is Christmas? What is Christmas? I-flash yung word na Christmas. Christmas. Word Christmas. Kaya, salamat kay Lord, December manan. December manan. Kat ilang araw na naman, 2026. 2026, o ilang taon ka na dito sa Hong Kong. Ang iba, ilang buwan. Ang iba, ano yan? Ang iba ay, ang plano niya, one contract lang. Pero nung natapos ng one contract,
another contract. Kaya kayong mga baguhan, mahirap magsabing, one contract lang. Hallelujah, praise the Lord. Ako hindi ko masasabi. Kasi, sa akin, let thy will be done, Lord. Tingnan niyo yung word na Christmas dyan. Kung alisin ninyo ang Christ, ano ang matitira? Mas. Ayan. At ito, hindi pwedeng maghiwalay. Hindi pwedeng maghiwalay. Karugtong yan. Kaya, dapat ang tao, kung may Kristo, palaging nagmamas. O, dagdagan lang natin ng isang S yun, di ba? Yan. O. Another is, kung alisin mo yung Christ, mas pa rin ang naiwan. Ang meaning ng mas na yan, man always sin without Christ. Without Christ, man always sin. Okay? Kaya, kung may Kristo ka sa buhay mo, palagi kang dapat magmamas, magsisimba. Yan. Kaya sabi nila, kung Kristiyano ka, ay hindi lang December ang Christmas. Diba? Ganon. Kaya, man always sin. Tingnan ninyo, tama. Kung wala si Kristo sa buhay natin, ang tao ay palaging nakagapos sa kasalanan. But because of Jesus Christ, we are set free from the works of the enemy. Kaya, sinasabi nila, the heart of the Bible is John 3:16. But before we will go on that, I would like us to see ito pong definition ni Bishop. Sabi niya, what is Christmas? Tapos sabi niya dito, Christmas is Christ's ministry and sacrifice. Ministry, meaning meeting the needs. Meeting the needs. Sacrifice. So Jesus made sacrifice on the cross to meet the needs of the people, which is salvation. Kaya, tama, Christ, ministry, and sacrifice. Another is, sabi niya, Christ, ministry, and service. If we could continue to go deeper, because of the service of God, because of His sacrifice, na-meet yung pangangailangan ng tao. Ano yung pangangailangan ng tao? Salvation. At napakaganda, sabi niya, what is the significance of Christmas? Sabi niya, what is the significance of Christmas? At ang kasagutan dito, sabi niya, it is the beginning of the process of salvation. Yan. Tama nga. It is the beginning of the process of salvation. Kaya, kung hindi nagsakripisyo ang ating Panginoon, hindi na-meet yung ating pangangailangan, at hindi tayo naligtas. But because of Jesus Christ, our salvation was processed. That's why we are enjoying
salvation that God had provided to each and everyone. Kaya kung pupunta tayo sa heart of the Bible, this is one message of Christmas. Okay. In John 3:16, let's go to John 3:16. Sabi niya dito, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Ayan. Ang mensaheng, ang verse na ito, itong message ni Bishop about what is Christmas, nakuha dito. And we could learn also in here, if this is the heart of the Bible, and this is one verse na sinasabi nila ay kung saan nakukuha ang Christmas, meaning of Christmas, makita natin dito that for God so loved the world, sabi niya, so Christmas, aside from what our beloved Bishop had mentioned it here, is Christmas is about loving. Loving. Kaya, ayan, magpapalit na ang taon, magbabagong taon, huwag ninyong dalhin yung sakit ng loob. Yeah? Huwag ninyong dalhin sa bagong taon. Kung may kinagagalit kayo, kung may kinasusuklaman ninyo, then forgive. Amen? Forgive. Patawarin na natin. Sana yung pagmamahal natin, yan po ang mangingibabaw. Praise the Lord. Loving. And sabi, for God so loved the world. Okay? Then we could see in here that God had loved us. Minahal tayo ng Panginoon. Kaya, ang Diyos, i-expect niya na mahalin natin din siya. Oh, kayo kay lakay nyo. Oh, gusto ba ninyo na minamahal ninyo ang lakay ninyo? Pero, the problem is, minamahal ninyo ang asawa ninyo. Pero, ang asawa ninyo, hindi ninyo kayo mahal. Ay, napakasakit yun. Ala, na-inlove ka. Pero di na-inlaban. Sa bagay mo tinainlaban na. Ay, naku. Ay, amon. Maraming ganun. That's why, ayan, minahal tayo ng Panginoon ng lubos-lubusan. Kaya, ang gusto din ng Panginoon is mahalin din natin siya. We need to reciprocate. Yan ang sinasabi nila na simbayog. Nagmalimat kay ayaw ng isunakat. Tutututu kami isunang kayat mong nakikita isunang magsabang. Ay, Matay. Haliti ka si Jai. Saksaktan ka, no kas Jai. And the same with God. Minahal tayo ng Panginoon, kaya gusto ng Panginoon, mahalin natin siya. And so, for God so loved the world, kaya sabi nga natin, Christmas meaning loving. Yan. Tapos sabi niya,
that He gave His only begotten Son. He gave. Siya ang naunang nagbigay. Ano ang ibinigay niya? Begotten Son, the only Son. Ano din ang ibigay mo? Of course, ang buhay mo sa Panginoon. Kailangan na totally na isurrender din natin, ibigay natin sa Panginoon ang buhay natin. May nakita ko nga, nabasa ko na i-register talaga sa isipan ko nga, sabi niya na, surrendered life is undefeated life. Yes, surrendered life is undefeated life. You know why? Kung bakit undefeated? Siyempre, kung isinurrender mo na ang buhay mo kay Lord, si Lord ang bahala sa iyo. Hindi ka pababayaan ni Lord. Why? Because you surrendered your life. At alam natin na ang Panginoon is always a winner. Kaya nga, sabi natin, surrendered life is undefeated life. Kasi pag-aari ka na ni Lord, hindi ka niya pababayaan. Protected ka talaga sa kamay ng Panginoon. And so, giving. Makita natin dito that Christmas is about loving. What else? Giving. So, garon nga, exchange gift tayo. Ako na tayo nga, happy birthday, Jesus. Yung problema, apay nga, nga tayo agsisilukat, regalo. Ano niya ang birthday niya? Bakit tayo ang nagtatanggapan ng regalo? But the point in here is that He's the one who gave first. Okay? So, kung ibinigay niya ang buhay niya sa atin, ibigay natin din ang buhay natin sa Kanya. At hindi lang yung buhay natin, dahil na-surrender na natin ang buhay natin sa Kanya, lahat-lahat na. At ang ebidensya din na mahal natin siya, ayan, giving. Not only ang buhay natin, kundi ang ebidensya, may kasabihan nga na hindi ka pwedeng magmahal na hindi kasama ang giving. Yan. Kaya, giving. Pero ang klase ng pagbibigay is ito, 2 Corinthians chapter 9. Verse 7. Anong sabi doon? Chapter 9, verse 7. 2 Corinthians. Sabi niya, each of you should give what you have decided in your heart to give. Not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Yeah. Yung talagang puso. Yan na yung puswan kuma. Nga mapilpilit. Yan. Baka ko na yung anya nga'y garod, di siya punong kasta garod agad. Kaya naluwang puso niya, apay kasapulan garod agad. Tithes. Remember, tithes is not offering. It's a tithe. Yan. Talagang kinagdangan ni Apo Diyos di Jayon. Kukuha na di Jay. Ang tayo makukuha. So, out from that 10%, di Jay tinitad ni Apo Diyos. Di Jay ka mag-naagada, itinaimpuswan na pag-offering mo. Yan. Impuswan na pag-offering. Yan naragsak ka kuma. Haan na di Jay. Magdakol tayo ito sa mga grabak na mga Utang. Parang mga tatay sa nasaan ko na ang moyo ko na ni Apo Diyos. Even the law of the land. No?
the law of planting kitali. Magmula ka ti alo ti akitam kunanan. Ikumparam di imulang nga sa nga tsupa, ije sa nga sarong. Siyempre, diferensyan to ti maapit mo. Isugarod nga alo, ada di jay, nalawat ti mula na, ada mo ti basit. Kung nalawat ti mula, ay katakad mo ti manula. And the same with God. What you plant, you reap. So ano basit? Ay basit Deuteronomy chapter 15, verse 10. Saan tayo man? Hindi ang pag-Diyos tao, di anak na, tingin na. Kuna na to'y, give generously to them. And do so without grudging heart. Without grudging heart. Then because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand to. O, kita nyo? Nung di puso tayo, ka-generous na mangtadhan nga mapilpilitan. At sabi niya, because of this, because of your generosity, your God will bless you. In all your work, sa lahat ng trabaho mo. Not only that, and everything you put your hand to. Yes. Tingnan ninyo kung paano kayo i-bless ni Lord. If you will give generously. Hallelujah. Pati di trabaho, tingin na. So nga, mabalin. So nga lalagyan na dumangay nga. Ako nga, nagda. Apo, nagluto na kanukot, nagda. Baka madinti amo na niya pagmanda ka. Pero mina, habang agluto na ka, ako, bibisyon ng kanila iluto. Kaunanuhan nga nag-imas ka, nag-imas si palang ramanda. Ito no, mga nagpay sa ti amo na ka, abay, hindi mo sa linuto na. You know, because of the blessing of God. Amo yung kakabsat, dakar ti marami ka na tibindisyon ti amo. Not only that, oray na basit ka umanay. Pag-multiplyan na. Amen. Amen. So nga, tayo nga kwa, tayo nga aging imot. Aging imot, kan aging imot. Di ba, duwati meaning na diyay? I don't know no ang munyo. Okay, Proverbs chapter 19, verse 17. Proverbs chapter 19, verse 17. Hallelujah, praise the Lord. Sabi niya dito, whoever kind to the poor lends to the Lord. If you are kind and you are generous to the poor in the spirit, ano yun, ano di klaseng di poor? Poor di material, poor di spiritual. Dagita da, generally speaking, dagita unbelievers, they are poor. Yeah? And if you are kind and share the true riches, then maliligtas sila. Kaya sabi niya, whoever is kind to the poor lends to the Lord. Ay, nagmayat na yun. Pagpabulong tayo gayang kanya Apo Diyos. Pagpabulong tayo gayang. And He will reward them for what they have done. Ni Apo Diyos to, di mang reward, di naramid mo. Kadun ni Apo Diyos, mang reward, di naramid mo. Among na ni Apo Diyos, to isuti mang reward ni tao, lubos-lubosan yan. Amen. That's why we need to have the
Apoy ti kasakat, dagiti poor in the spirit, you will be saved. Anyway, we have mission. Our Pastor Glenda and Sister Annie. Sister Annie, imbis nga agawid piman di Pilipinas tagpaksyon. But she offered her time and resources just to accompany the servant of God to go to Laos. So nga, madamdama, I will just exhort ito, if you want to be a part of the mission of Laos, open your hand and give something to the Lord for that purpose. Yan. Yan. Mapalad tayo. Huwag natin hayaan na laus-lausan tayo ng tilaus. Napan kami dyan na-open di trabaho dyan Thailand. Ba? Na-open di trabaho dyan Cambodia. Na-open di trabaho dyan Vietnam. Nalausan ti Laos. So ang bisag napan kami nagbisita. Second time na ito yan na mapan mabisita dyan Laos. So, awan pa itiwan natin magkukwada iti online kay dyan da duma na nagbisita dyan. But awan pa iti talaga nga iso mamapan tayo kararan tayo kada kumamag di ma-establish nga talaga nga trabaho ni Apo Diyos at nuhan nga malaus-lausan. Idinapan kami awan di 7-Eleven. Ano ni 7-Eleven nga what? Yung kaslangay nga jay local nga Convenience store. what do you call that? Convenience. Wala, yung talagang malako na dyan, talagang muna dahil dyan, talagang kakasdenin. Yeah? So, still pa rin na improve na itilaos. So, let us be part of this mission. Amen po ba? You see, if you are kind, if you give generously, you are lending to the Lord. At niya po Diyos no, di mang-reward di imam ng sakripisyo. So nga tuloy tayo na ito na mission tayo. After Laos, let's continue and pray and open some nation. Tuloy-tuloy yan. Bukas ngayon saan ni Apo Diyos di Hong Kong para ma-open ti Europe, ma-open ti Canada, ma-open ti Israel, ma-open ti ganito the nation ti Asia. And let's continue to be a part. Amen. Amen? Amen. Minsan ko istoryaan da, nakakaroon ng kati history, itinikuan mo, every anniversary. Wow! Kung pa na tayo, mahal palakpakan tayo. The problem is, kaparti tayo ba ni Jay? Antay makaparti ka lagi tinaupupet. You know, when I went to Europe, dinapanap ni Jay. I am blessed because nagaduti nagapuya Hong Kong. Nagapuya Hong Kong. At ni, adadan, maupag man Czech Republic. Nagapuya lang Hong Kong. Poland, nagapuya Hong Kong. Kanya pa, Morocco, di ko nagapuya lang ti Hong Kong. Czech Republic, nagapuya Hong Kong. Nagitay leaders na, di siya Europe kaadluan, nagapuya. Then we praise God for that. Ni, Albania. Open man natin Albania. Macedonia, taga Hong Kong ba yan? Albania, Hong Kong ba yan? So na, Laos, tayo nga lalausan. Hallelujah. Isunay natin patuloy tayo nga suportaran di trabaho ti Apo. Amen? Sumahan niyo nga
palubos. Tanyo ngay palubos na awan ti kapasit yung diyan na malukdan ng trabaho ni ako. Okay? Agyan tayo dyan. Mapanda ko to no 19. Pagsublim to ni Pastor Ray in January 5. Umuna ni Ani, siya pinya trabaho na ito. But it's our prayer kung mga mapanday dyan at mabisita man yung nagtikapsag ka. Maapuyan na karo kung mga establish niya trabaho din ako. Chapter 11 verse 24 to 25. Proverbs. Chapter 11, verse 24 to 25. Anyan ko na dyan. Kuna na dito. One person gives freely, yet gains even more. Ayan, tingnan ninyo. May isang tao talaga na naimpuswan, nawayang, agit ito. Ang kuna na dito. Yet gains even more. Mabiblessed pa. Another withholds unduly, but comes to poverty. Talagang matandang akas mo. Magiging umil-inat nga, umil-inat. Nukas ano nga pa il-inat ito, kiimang. Nga, tatluhan nga rumar. Talaga nga, umil-inat mo, Chay. Bendisyon ha. Awan. Mapitpit. Mapitpit. Isma ko na, but comes to poverty. Wala, tabi kakastam, gamin. Kasi nga di logic na rin tayo. Anyan na iti ekspektaram na ang-multiply kung dumakang mo ikakastoy mo. Agpapatanggal na tanga kastaan. Uray no, tinag na bindisyon. Awan na ta. Nakakasta ganun. But if you try to ikastoy mo, at tubo lumagtuna, umanuda. Ang tunwada di ang tinagkat, ada, di matabayan na ata. Nakaukurag ganun. Kasi kakastam. Kasi ano, matay niya, ang ichay mo na. Kakastam lang na. Hindi man mga makaangas. Antay na makaruwag. Kasi ano ngay, naumalo. Matay ang talaga. Ay, iso nga. Sa atong nakaslit tayo. Open tayo lang ta. So ako na, one person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Kita niyo? Whoever refreshes others, fine. So nga, i-refresh mo pa yung others, then, ma-refresh ka to. Agmula ka, tatlo at dati maanim. Ano man? Kita lang. Dati ganyan mo, pakanumpay. Manamdamak pakanunda ka mo. Ano yung nakas niya? Ano yung nakas niya? Ay, manumot din siya. Talaga, imot yung pakapakanumot. Aman na tayo But you see, the principle of the Bible, the principle of the Bible is, you refresh others, then you will be refreshed. Mas jay. Yeah. Well, kasamot lang din jay. Ay, ni amo ka nga nagbalbalbalbalin. Apo, kararag ko ni amo ka nagbalbalin. Ano matikakat? Ano pa nga nagbalbalbalin ni amo mo? Takabag galing nga nagbalbalin. Balbalin ka pa yata. Tapos ang balbalin ni amo mo. Amen? Amen. Amen. So nga, mayat tayo patakaran ni Apo Diyos. Prinsipyo di sa niya. Chapter 28, verse 27. Proverbs.
chapter 28, verse 27, kuna na. Those who give to the poor will lack nothing. But those who close their eyes to them receive many curse. Ay, sus. Nariyan mo din. Ang mga ko na nato nga, but those who close their eyes to them receive many curses. Day, agin bibiang mo, as din, amoy pa agin bibiang mo. Oray makikita ng krus ni matana. Okay? Nga pa kan ano, takas ng gab, una nang ano tayo mabawasan. Una nang tututong talagang aral. Amoy ti nakastoy nga tao. Abi, dagita na ang tutan. Kita nyo dagiti, uray aadipon ti ako lumaminsan. Uray ti ko na nga, kita nyo dagiti disciple niya ako Yusuf kunada. Ang kayo gumatang kunan, ti kanang dagiti nga tatao kunan niya ako Yusuf kunada. Ay, manumag tayo ta, uray sulit di makabulan, makatawag ang manay kunada. Nagkwenta na nila. Kasi di talagang ti palunod na kwarta. Kukwenta na ita. Uray niya ti papapanan na. Ada notebook na nga basik. Uray may isang asintapos na patag unay kanya na. Kata nyo lagi tinahimot nga am-am. Na uray 5 centavos. Ipasubliyo siniran naman na di barya. Naman patag talaga kanya na. Iso tinakapukusan di matada. But those who give to the poor will lack nothing. Uray, mauunang katata, madamdama at damanan. Kasi, pagsisilpon niya mo, Diyos, dibinisyon na. Uray, haan na nga, ibuntong, di ta, na. Pagsisilpon niya mo, Diyos, isungan ka nga maawa na. Kas jay, kas kati ako, gamin mo, ibigla na nga, ibigla na nga, itinati, may sakabatin ka, hindi pa ka mapandagan ka kayo. Napandagan ka rin, awanin. Imbis na ka man ang mapangkaantamon ka, malimon na ata. Bali tatay din kinag na ka, pagka nga sarap, awanan. Mabi. So nga, nalaingot niya. Okay? Okay. So, loving, giving, another, na makita tayo dito nga, John 3:16 is, okay, believing. Believing. Iso nga di Christmas, it message na, it is a hope, it is a joy, it is a new hope in the future. Nakita tayo iti message na ti Christmas. Iso nga, let us continue ko na for God so loved the world. Let us continue to love the Lord, love each other. Let us continue that He gave His only begotten Son. Sabi ko nga, it's giving. And another one is believing. Believe the Lord. Believe what God had done on the cross. Believe that He is sitting at the right hand of the Father, interceding for you and for me. Patuloy tayo, mamati tayo, dinarami ni Amo Diyos. Okay, again, madadagitihan pa nga makaamam mo. Jesus died on the cross, right? Noong namatay siya sa cross, inalis nila sa cross. Tama? Tama? Mag-react kayo kung tamang sinasabi. Nung inalis nila sa cross, dinala nila sa tomb. Tama? Tama. After 3 days, nag-resurrect. Right? Okay. Gusto nga na ito na cross tayo. Kaya itong cross natin, walang taong nakapako.
Because we believe that Jesus was risen and He is sitting at the right hand of the Father, interceding for you and for me. Kaya, Jesus died on the cross, naalis dito sa cross, nailagay sa tomb, at siya ay nag-resurrect. Kaya wala na dito. Kaya, bakante. Hindi bawal magkwintas na ng cross, pero sana yung walang tao. Eh? Amen. Kaya pagtingin mo dito, alam mo na nag-resurrect, buhay na buhay ang ating Amen. Amen. Ang iba nakapako pa, kaya hindi pa nakakasagot. Kaya hindi pa nakakasagot, siyempre nakapako pa. But our God is alive. Amen. Kailangan yan, maniwala tayo na ganun, that Jesus died on the cross, pero nag-resurrect, and He is alive. Amen. That's why if we call on Him, He will answer you. Isang nga, kasjay mo apay, nga bakanting, ito yung krus tayo. I would like you to understand so that every time you enter to this house of worship and you see this cross, you will know that our God is alive. Amen. Yan? Ang pailangan at dato na krus. Hallelujah! And we need to continue to believe. Kaya, sabi niya, sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him, believes in Him, shall not perish, but have eternal life. Kaya sa John chapter 15, ay chapter 3, verse 15, anong sabi doon? That everyone who believes may have eternal life in Him. Praise God. Verse 36, anong sabi? Verse 36 na the same chapter. Whoever believes in the Son has eternal life. But whoever rejects the Son will not see life. O, tingnan ninyo. For God's wrath remains on them. Kaya kawawa yung nagre-reject kay Jesus. Kaya patuloy tayong maniwala sa ating Panginoon. Chapter 6, verse 47. John chapter 6, verse 47. Hallelujah. Yan. Very truly I tell you, the one who believes has eternal life. Yeah? The one who believes has eternal life. And chapter 11, verse 25 to 26. Ay, nalublihan pa na. Ayan. Kaya, makita natin dito na kailangan yung tunay na pananampalataya. But always remember, sabi ni James, faith without action is dead. Kaya kailangan, kung nananampalataya tayo, then we need, how do we show action of believing God? Of course, by doing His command, by obeying the word of the Lord. At tulog tayo ate sa uti ako. Example, panakigimong. May sama ko man ni Amo Diyos. Panakigimong. Diba? Wala na yung Hebreo 1. Hebreo 10. 25. Hebreo 10:25.
25, agad ko na na-check. That is one command of the Lord. Not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Not giving up meeting together. Kasi ako nga ito eh. Parang gigimong tayo. Ang tayo mo umaan. Ano, di of umayanti matulog. Natutulog ka, di of kumad ka na. Jay na duma. Aman, oray mo, aldawan, itutulog na lang. The worst is, the whole day na nga magmatulog ka. You know, ang 6 days na yan, you spend the days for you and for your family. Yung isang araw na day off ninyo, you spend also for the Lord. Because by serving God for that one day, the 6 days will be blessed. Bendisyonan ni Ang Diyos niya aramidan for the whole week. Eh, agyaman tayo, dito yung kakabsat. Agyaman tayo ta. Dito yung Hong Kong. Simbahan tayo dito every day. So nga awan yung rason na, ay awan mo tigimong, wala namang service sa church. Ayan. You know, every day ang service natin. Every day ang day natin, I tell you. If you want really to come, also, early in the morning to join with the jail ministry. Every morning, 9 o'clock ka. Yung first batch na jail natin is 9 o'clock ka. Yung second batch is mag-i-start din ng 10 o'clock. Then alas 2, tigimong tayo ti afternoon. And after that, we have devotion. Ay, nagmayat mo to. Karkaroon no atindaram niya, luwanga jail ministry. Ag-worship ka niya first batch. Ag-worship ka mo niya second batch. After that, Lanson. Lanson. Ito no alas 2, ag-worship ka manan. Ito no devotion, ag-worship ka manan. Ay, mamin, optat ka na worship pa sa aldaw. Malay dayaw ti Apo. Amen. So, dito yung kumbinto. Amoy mo dati kumbinto, may magwaga. Kumbinto, papagyanan di mga drink. Ano kaya mo, ti antay dayaw ti Apo? Ay, may katoy. Talaga na, may ayaw ti Apo aramidom na talaga na puno. Sungahan mo nga masipsiputan kitawan kat kumablabas. Malmalpas kitawan. Kanya day binasa ko naman niya. Ha? Yan. Yan. Hindi natin i-give up. Yung mga responsibility natin sa Panginoon, that is an action of faith. An action of believing. Obey the word of the Lord. Giving our offerings to Him. Giving our tithes to Him. Ano nga, aguman kukwati ako. At nung bendisyonan na kayo kayo na, you know, we don't know how God can bless us. Ano nga, itututok kami, di puros kwarta. You know, blessing is not only material. Even your health, amo yun, no, dahil ito'y health tayo ka, haan nga, bendisyonan handa tayo nga iwanan ni Apo Diyos. Awan we are not fit to work. If we are not fit to work, then, matyaw na tayo. No, matyaw na tayo, haawan yung income tayo. Di ba? Haawan yung income tayo. Ay, agyaman tayo ti Apo, kayo pa na ang dito mo. Amen? Okay.
praise the Lord napigsa tayo pa na. Kaya, ang conclusion natin is, ganito, John 3:16 pa rin. John 3:16 pa rin. Okay? So, we need to obey. Pero dati, diyan ko nagtatayan kahit kung ipalagi. No, dati, sakit tinakan mo. Kadagiti pang pamilyayo, you better forgive. Kung may sama ng loob ninyo sa sino man, baka sa katabi pa. You better forgive your family. Yeah? Your family. Yeah. Iparamdam ninyo yung pagmamahal ninyo sa nanay ninyo, sa tatay ninyo kung buhay pa sila. Yeah? Huwag ninyong hayaan na yan, nandoon yung sama ng loob ninyo dahil hindi kayo pinaaral o hindi kayo binilhan ng magandang damit ninyo noon. Tapos hanggang ngayon, yan pa rin ang nakatanim sa puso ninyo na si tatay, si nanay, si ading lang ang binibilhan. You better forgive. Kung tunong atay, tingnanan kung tatang tayo, nagligat kalsa. Amo yung dumalata. Dumalata ti at dati nanan. Oray no bakit ang madaday dyan nga amo nga dati sang putan. Hindi na ulila kami nga lubos ka sa balin ti nakit. Mas laawanong ti iliwa kay ayan ti nayanakan ni. Yeah. Nagtakas laawan adam madali ti kakabsat kung magdumalata kakabsat. Dumalata. So nga nung habang si Bibyan dapay habang maiparit na tayo lagi ayan tayo kalagwanan. Isugayang nga tinining ti family. Yung word na family. Tinining na gayang biyay. Kastoy, dapat na personal na talaga kanya tayo. Tinining na gayang ti family. Father and mother, I love you. Father and mother, I love you. Tingnan niyo, family. So may kaya nga, talaga na, family. It's your own. Love kayang pili. So nga, father and mother, I love you. So nga, maawan ti mother, maawan ti mother, maawan ti father, kasi nakukuran kita. Because as we end, I would like you to memorize this. Loving plus giving plus believing according to John 3:16 equals eternal life. Loving plus believing plus giving plus believing equals eternal life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Kaya loving plus giving plus believing equals eternal. Father God, we want to bless you. Lord, we continue, God, to serve you. Tulungan na kami, Apo. Hintad mo, minahal mo kami, Panginoon. Inayakta kami, Apo, na awan reservation. Kahit sino kami, Panginoon, minahal mo kami. Ibinigay mo, Panginoon, ang bugtong na anak mo. Para kami nang ay matubos. Para kung kami mananampalataya sa iyo, Panginoon, maniniwala at gagawin namin ang best namin na maglingkod sa iyo para makamtan namin ang buhay na walang hanggan. Salamat o Diyos, itanim mo po, Panginoon,
ang meaning ng Christmas na ito. Dahil sa iyong pagmamahal, magkakaroon kami ng joy, hope, O God, in our hearts. Courage in our hearts, Lord. And we have hope for the future because of you. Lord, salamat. Pagpalain mo ang bawat isa at itanim mo ang ang iyong salita sa kaibuturan ng aming puso so that we will always remember your message, your love, O God, and your care each and every one. Father, thank you. Bless now your people. In Jesus' name,